Mga kababayan, ako si Baltazar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories, ang inyong paboritong tambayan para sa mga nakakakilabot na kwento mula sa ating sariling bayan. Sa bawat pagpindot ninyo sa play, isang bagong daigdig ng misteryo at takot ang ating binubuksan. Kaya't huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi ninyo ma-miss ang mga original na Tagalog horror stories na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Sumali na rin sa ating lumalagong komunidad ng mga adik sa kwentong nakakatakot at nakakapangilabot. Handa na ba kayong makisabay sa akin sa madilim na paglalakbay na ito? Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang unang bahagi ng Pamana ng Kadiliman. Sumisiklab ang langit ng San Esteban sa paglubog ng araw, ngunit sa isang sinaunang bahay, ang dilim ay hindi lamang nagtatago. Sa mga anino, ito'y naninirahan. Si Gabriel, na ang tanging kasama ay ang bulong at yabag mula sa bodega, ay hindi alam na ang kanyang simpleng gabi ay magiging isang bangungot na gising. Makakasama natin si Mang Benjo na ang mga kwento ay hindi lang basta-basta laman ng isipan, at si Lourdes na ang katahimikan ay may dalang babala. Ano ang misteryo sa likod ng mga bulong at kaluskos? Bakit tila may mga mata sa dilim na nagmamasid? Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang mga sagot. Ngunit mag-ingat, baka ang susunod na kalabog ay sa inyong bintana na marinig. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa, i-click na ang play at sabay-sabay nating harapin ang kadiliman. Sa paglubog ng araw, ang kalangitan ay nagbibigay ng mapulang kulay sa mga lumang bintana ng bahay sa San Esteban, Ilocos Sur. Ang mga anino ay tila naglalaro sa pader, sumasayaw sa ritmo ng dapit hapon. Si Gabriel, isang binatang laging nasa loob ng bahay, ay naglalakad patungo sa kusina. Ang mga bulong at yabag mula sa bodega ay sumasabay sa kanyang mga hakbang habang siya'y nagtitimpla ng kape. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila bumubulong ng hindi maipaliwanag na mga salita. Sa sala, si Mang Benjo, isang lalaking may mga guhit ng panahon sa mukha, ay nagkukwento ng mga nakakatakot na istorya. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo at babala na parang hinahabi ang takot sa hangin. Si Lourdes, isang babae na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, ay tahimik na naglilinis ng mga lumang larawan, pilit inaalis ang alikabok ng nakaraan. Habang si Gabriel ay nakikinig kay Mang Benjo, ang ilaw ng bumbilya ay biglang kumurap-kurap at isang malamig na hangin ang dumaan sa silid. Naramdaman ni Gabriel ang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan at ang kanyang balat ay nagsimulang manindig. Ang bawat kurap ng ilaw ay tila nagpapahiwatig na ang gabi ay hindi lamang oras ng pahinga, kundi oras din ng mga hindi nakikitang bisita. Sa isang sulok ng sala, ang mga anino ay tila bumubulong kasabay ng kwento ni Mang Benjo tungkol sa isang nilalang na may itim na mata na nagtatago sa mga aparador at nag-aabang sa mga bata. Si Gabriel, na nakaupo sa isang lumang silyang naririnig ang bawat ungol ng kahoy, ay hindi maiwasang tumingin sa direksyon ng kanilang aparador na bahagyang nakabukas. Ang kanyang imahinasyon ay naglalaro ng mga eksena ng kakilakilabot na mga posibilidad. Matapos ang kwento, si Gabriel ay nagtungo sa kanyang kwarto at sa kanyang paghiga, ang imahe ng nilalang na may itim na mata ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang lumang desk lamp na parang isang bantay sa gitna ng nagbabadyang kadiliman. Sa bawat pagkurap ng ilaw, ang anino sa sulok ng kanyang kwarto ay tila kumikilos at ang hangin ay nagdudulot ng bulong na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Ang gabi ay unti-unting lumalalim at sa bawat sandali,
ang takot ay mas lalong nagiging totoo. Ang mga imahe ng kadiliman ay nagtutulak kay Gabriel sa bingit ng kanyang katinuan at ang bawat segundo ay tila isang paanyaya sa mga nilalang na nagtatago sa anino. Anong misteryo ang naghihintay sa kanya sa dilim? Anong lihim ang mabubunyag sa susunod na pagkurap ng ilaw? Sa ilalim ng manipis na kumot, nakahiga si Gabriel sa kanyang kama. Ang kanyang mga matay nakapikit, ngunit ang diwa ay gising na gising. Ang bawat pintig ng kanyang ulo ay tila ba sumasabay sa ritmo ng kanyang mabilis na tibok ng puso. Sa katahimikan ng gabi, ang bawat kaluskos ay parang dagundong sa kanyang pandinig na lalong tumalas. Biglang, isang kaluskos ang pumunit sa katahimikan, isang ingay na tila may gumagalaw sa labas ng bintana na wala namang halaman o puno. Dahan-dahang bumangon si Gabriel, ang kanyang mga paay nanginginig habang tinutungo ang bintana. Pinilit niyang hanapin ang pinagmulan ng ingay, ngunit ang tanging saksi sa kanyang paghahanap ay ang kadiliman ng gabi at ang mga dahon na hinahampas ng hangin. Bumalik siya sa kanyang kama, subalit ang takot na may ibang nilalang sa loob ng kanilang bahay ay hindi niya mapigilan. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod na, ay nanatiling bukas, titig na titig sa kisame, hanggang sa unti-unting sumikat ang araw. Ang bawat oras ay tila isang walang katapusang bangungot. Sa pagdating ng liwanag, isang bagong hiwaga ang naghihintay kay Gabriel sa bodega. Isang hiwaga na maaaring magbukas sa mga lihim ng nakaraan. Sa pagpasok niya sa bodega, ang sikat ng araw ay nagbigay liwanag sa mga lumang gamit na puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Sa bawat hakbang ni Gabriel, ang sahig na kahoy ay umuunggol sa ilalim ng kanyang bigat. Sa isang sulok, napansin niya ang isang lumang dibuho na kanyang ginawa noong bata pa siya. Isang nilalang na may malalim at itim na mga mata na tila nakatingin sa kanya, nakakubli sa pagitan ng mga anino. Sa tabi ng dibuho, ang mga salitang "Please stay awake" ay nakasulat sa isang punit na papel na nagdulot sa kanya ng matinding pagtataka at pangamba. Habang nakatitig sa dibuho, si Gabriel, na ang noo ay kunot sa pag-iisip, ay hindi mapigilan ng pagtataka kung mayroong koneksyon ang dibuho sa kwento ni Mang Bencio at sa mga nangyayari sa kanilang bahay. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang kasagutan at ang kanyang puso ay napuno ng takot sa maaaring kahulugan nito. Ngunit habang siya ay nagmumuni-muni, hindi niya alam na ang gabi ay muling papalapit at kasama nito ay ang isang nilalang na naghihintay sa dilim. Ang kanyang pagtuklas sa bodega ay simula pa lamang ng isang mas malalim at mas madilim na misteryo na nagbabadya sa kanyang kinabukasan. Sa kalaliman ng gabi, ang orasan ay tumunog ng 3:00 ng madaling araw. At si Gabriel ay nagising mula sa isang bangungot. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Pawis na pawis at nangangatog. Hindi niya maipinta kung panaginip pa rin ba ang lahat o kung nagigising na siya sa isang masamang realidad. Sa dilim ng kanyang kwarto, isang malamig na simoy ng hangin ang nagpanginig sa kanyang balat. Nakita niya ang nakakatakot na nilalang mula sa kanyang dibuho. Ang mga mata nito ay tila nagliliwanag sa kadiliman, nag-aalab at tila ba'y tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi totoo to, bulong ni Gabriel sa sarili, ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay siguradong hindi siya nag-iisa.
Si Gabriel, na ang katawan ay nanginginig sa takot, ay tumakbo papunta sa kwarto ni Mang Benjo. Ang sahig ay umuungol sa bawat hakbang niya. Mang Benjo, gising po kayo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa takot. Si Mang Benjo, na ngayon ay may hawak na baril, ay sumama kay Gabriel upang hanapin ang nilalang. Anak, baka bangungot lang yan, wika ni Mang Benjo. Ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang pag-aalala. Naglibot sila sa buong bahay, ang bawat sulok ay sinuri nila, ngunit ang kanilang paghahanap ay walang naging bunga at ang katahimikan ay muling bumalot sa bahay. Ang tanging naririnig lamang ay ang kanilang mga hiningang nag-aagawan sa katahimikan. Habang ang bahay ay tahimik, isang malakas na kalabog mula sa bintana ang muling nagpabalikwas kay Gabriel mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang tibok. At sa kanyang paglabas ng kwarto, natagpuan niya ang katawan ni Mang Benjo at Lourdes, parehong may ukit na "Please stay awake" sa kanilang balat. Ang dugo ay tila sariwa pa. "Inay, Mang Benjo!" sigaw ni Gabriel, ngunit walang tugon mula sa malamig na katawan na nakahandusay sa sahig. Ang mga pulis ay dumating at si Gabriel, na nakatulala at hindi makapagsalita, ay dinala sa selda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang siya ay naglalakad. Ang mga tanong ng mga pulis ay tila lumilipad lamang sa kanyang pandinig. Hindi niya masagot, hindi niya maipaliwanag. Sa selda, habang ang ulan ay bumubuhos sa labas, si Gabriel ay nakaupo sa isang sulok at nag-iisa. Ang lamig ng bakal na rehas ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa katahimikan, isang kalabog mula sa bintana ng selda ang kanyang narinig. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon nito at sa kanyang paglingon, isang pamilyar na anino sa dilim ang kanyang nakita. Ang takot na kanyang naramdaman ay tila hindi na mawawala pa at sa kanyang mga mata, isang bagong bangungot ang nagsisimula. Mga kababayan, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdulot ng kadiliman sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali sa ating komunidad ng mga adik sa takot at suspense. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Tandaan, sa susunod na pagkurap ng inyong mga mata, baka hindi na kayo nag-iisa. Kaya't magkita-kita tayo sa susunod na upload kung saan patuloy nating bubuksan ang mga pinto ng kadiliman. Mag-ingat at magpatuloy sa pagsubaybay.